Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Ayan, purihin po ang Panginoon. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. It's very maulan na maghapon sapagkat ang bagyo na dumataan. But I pray and hope na bawat isa po sa atin ay nasa mapayapa at maayos na kalagayan. Papasalamat tayo sa Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya. Muli, welcome po sa ating Time in the Word. At ilan ho muna mga announcements before we jump sa ating hong pag-aaral. Una ho ay na-finalize na ho ang ating date ng sports fellowship at particularly para sa ating mga kapatiran dito sa JCBC Santa Maria together with JCBC Pandi, it will be on August 21. August 21, that's a holiday, it's a Monday, at salamat sa Diyos na available ho ang isang court na malapit ho sa. So wait for further announcements at maging mga categories na available po diyan. So pray ho natin yan, paghandaan ho natin yan. It may be a very sweet and wonderful fellowship para ho sa ating mga kapatiran. And next ho ay ating prayer meeting this coming Friday, and also yung ating gawain sa Sunday ay pag-pray ho natin bilang last Sunday ho ng July. Could you believe that? More than half of the 2023 ay tapos na. Napakabilis ng panahon, pero ang Diyos ay patuloy nagtatapat ho sa atin. Well, muli ho, pag-pray natin ng ating mga kapatiran at nahandun ho ang pangangailangan ng bawat isa. Yung may mga karamdaman, mga lagnat, pag-pray ho natin, and please utilize yung ating group chats para maipag-pray ho natin ang bawat isa. Pag-pray si Brother Dave, do malaki ng improvement sa kanyang kalagayan, doon pa rin at isa sa malaking pangangailangan ay ang financial, and that is yung kabuhayan ho na lalapat ho para sa kanya o para sa kanilang buong pamilya. So pray po natin yan. And lastly, I would like to encourage ang ating mga kapatiran, not because I'm preaching, but because yung katotohanan ng salita ng Diyos na ating pinag-aaralan Sunday mornings, preaching from Romans chapter 8. What a wonderful passage. Last Sunday, pinag-aralan natin yung Romans 8 verse number 31. If God is what then shall we say unto these things? If God be for us, who can be against us? What a very, very strong statement about the security ng kaligtasan ng mga mananampalataya ng Panginoon. So, muli, kung wala ho kayo at di namin kayo kasama last Sunday, I would like to commend that to you. At you can go to our Facebook page and browse back yung ating mga nakaraang pag-aaral. But again, sa verse number 32, napakaganda. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, hindi niya kaya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. At again, that is napaka-strong statement about ang commitment ng Panginoon sa atin hong kaligtasan para ho sa kanyang kaluwalhati. So I would like to encourage you, be here at church on time at nawa ho ay patuloy tayo mag-seek ng iba't ibang mga means kung paano tayo makapag-minister at again, kung kayo ho ay sa biyaya ng Diyos nagnanasa na mag-ministeryo, you can come to me and we can look and see kung saan yung mga ministries na available na pwede ho kayong mag-fit through your gifts at nawa ho ay ito yung patuloy na makaluwalhati sa ating Panginoon. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. Tayo ho muna ay dumako sa atin hong pananalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Tunay, O Diyos, nakakamangha ang iyong katapatan, nakakamangha, O Diyos, ang iyong mga biyaya, ang iyong pasensya, Panginoon, na sa amin ay patuloy mong pinagkakaloob. Salamat, O Diyos, pagsustento mo sa aming buhay,
sa kalakasan na yung binibigay, at lalo't higit, Panginoon, salamat sapagkat ikaw rin na nagsusustento at nagpapanatili ng aming kaligtasan. Salamat, O Diyos, as we have studied your word, we are kept by your power. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na ikaw, O Panginoon, na siyang nagdisenyo, ikaw, O Diyos, ang siyang nagplano, ikaw, O Panginoon, na nagbigay ng iyong bugtong na anak upang matubos at mabayaran ang kaligtasan. Alam po namin, O Diyos, na ito'y hindi mo hahayaan na masira, at ito, Panginoon, ay tunay na sasapit hanggang sa kapunuan o kawakasan nito. At salamat, O Diyos, sapagkat nasa amin ang banal na Espiritu. Siya paunang bayad, paunang parte ng kaligtasan yung binigay sa amin. Salamat, Panginoon. Tawa sa aming pag-aaral ngayon tungkol sa anong tinuturo ng iyong salita tungkol sa tao. Nawa, O Diyos, ay lalo naming makilala ang aming mga sarili, lalo naming makita at maunawaan, magkaroon ng tamang perspektibo sa mga bagay na nangyayari sa amin, sa kung paano o kung bakit ganun nagbe-behave ang mga tao sa paligid, lalo na sa harapan ng ebanghelyo o sa relasyon sa iyo. Nawa, O Diyos, ikaw pong gumabay at ikaw pong magbigay sa amin ng karunungan at patuloy na maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Lord, we ask for your mercy sa aming pong mga kababayan, lalo na sa aming mga kapatiran na labis apektado ng typhoon na ito. Nawa, O Diyos, ay kahabagan mo, abutin mo ng iyong kamay, at ikaw po, Panginoon, na patuloy na gumamit ng mga sitwasyon na ito sa ikalalago ng mga mananampalataya, at yun din upang maganap ang sang-ayon sa iyong kalooban. Lord, we pray sa aming mga kapatiran na hando ng mga pangangailangan, particularly si Brother Dave. Alam mo po, O Diyos, ang kanilang kalagayan. Nawa sa biyaya mo ay ikaw ang patuloy na tumugon at magbigay ng kanilang mga pangangailangan. Lord, patawad po sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. Alam namin na wala kaming pwedeng itago. Ultimo ang nasa ng aming mga puso, Panginoon, ay hayag na hayag sa iyong harapan. At ang tanging pag-asa namin ay yung bugtong na anak na matay para sa aming mga kasalanan. Salamat, O Diyos, sapagkat sa iyo ay mayroong kapatawaran ang aming mga kasalanan, at lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y dumako sa atin hong lesson ngayong gabi, and as we have said, this is Biblical Anthropology, the Doctrine of Man, at nandito tayo sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, at particularly, we are studying ano ba ang resulta nito o ano ang naging epekto nito sa tao pangkalahatan. So, atin hong tingnan at reviewin, again, ang lahat ng tao ay nilalang ng Panginoon sang-ayon sa kanyang larawan at wangis. God created man according to His image and likeness, image of capability. We are able to do things na wala ang ibang creation ng Panginoon. Image of occupation, so those abilities is for us to be able to fulfill yung occupation na binigay ng Panginoon. And then, image as destiny, yes, ito ay nasira ng kasalanan, existing pa rin, pero nasira ng kasalanan, it will be restored nung pagdating natin sa glorification. We shall be like Him, like Christ, who is the image of the invisible God, who we shall see Him as He is. So, yun yung destiny natin ng mga mananampalataya. Well, the fall of man, as binigyan natin ng diin for the last 2 weeks, ito ay mahalaga sa Christian doctrine. Bakit? The historic record of the fall of man into sin is very important in the whole Christian doctrine. If man's fall in Adam is not historically true, all the rest of the Bible, especially concerning salvation, becomes of no value. Kung hindi totoo ang pagkahulog ng tao sa kasalanan at ang epekto nito sa tao, walang saysay. Walang mawawalan ng saysay ang ebanghelyo. Halimbawa ay merong gamot para sa sakit na, let's say, sakit na AIDS. Alam natin, totoo ang AIDS. Pero just for sake of an example, merong gamot para sa AIDS, pero wala naman palang sakit na AIDS. Halimbawa lang naman, alam natin meron, muli, for the sake of example, wala palang sakit na AIDS. Well, para saan yung gamot? Kung wala pala talagang sakit na ganun, walang katuturuan yung gamot. At ganun din, kung hindi talaga nahulog ang tao sa kasalanan, in Adam, wawalan ng saysay ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. And as we will see, be reminded again sa napag-aralan natin noon sa soteriology,
ay yung parallel between the first Adam nagkasala doon sa hardin and the second Adam na hindi tinukso sa lahat ng kaparaanan ngunit hindi nagkasala sa ating Panginoong Kristo. So titinan natin yan, masusulyapan natin ulit yan ngayong gabi. Next, ang apekto nitong fall. After the fall, immediate effect, well, there's a separation. On the human level, nagtago mula sa isa't isa, si Adan at si Eva. And then on the relationship between man and God, nagtago ang tao mula sa Diyos. So there's that effect. And then the curses, ang Diyos ay nag-pronounce ng curse on the man, on the woman, on the serpent, and kasama na rin doon yung on the ground, doon sa man. That's why, as we have studied sa Romans chapter 8, the whole creation travaileth. Nahandoon yung pagtatravel, nahandoon yung pag-groan. Yun yung word. Nag-groan ang whole creation and it travails. Not only they, but us also. Kasama ang mga mananampalataya. Well, why? Because it is an effect of sin. Epekto ito ng kasalanan. Personal consequences of the fall. Again, personal sa tao. Instead of experiencing bliss and contentment, they experience guilt and shame. So what a quick turnaround mula sa talagang napakagandang kalagayan na walang anumang kailangan napunta sa karumal-dumal na kalagayan. There's guilt, there's shame, there's fear, at nahandoon ang kahirapan. The false impact on relationships. Nag-aralan natin last time, his relationship to God. Apektuhan yung relasyon ng tao sa Diyos. So we have said, ay pinag-inihiwalay tayo ng ating mga kasalanan mula sa Panginoon. Ang tao ay naging kalaaway ng Diyos. His relation to other people. Doon yung relasyon ang relasyon ng tao ay naapektuhan. Ang isa sa pinaka natural at napakasarap sanang relasyon is ng nanay sa anak, pero dun pa lamang sa pagbubuntis at panganganak, there's pain in child conception and birth. Isa sa pinaka-closest relationship. Again, one of the mystical close relationship between man and woman is that relationship of marriage, to become one. But there is tension in marriage. Tension between fellow men, and the very next chapter, at makikita natin yung kwento, yung mga susunod na tao, si Abel at si Cain, andun na yung murder. So muli, it goes downhill. Nung pumasok ang kasalanan, it goes downhill very fast. At talagang hindi natin, may katotohanan ng sinabi ng isang mangangaral, you can choose your sin, but you cannot choose your consequence. Pinili ang kasalanan at ito yung consequences. Talagang makikita ho natin na ito ay napakatindi. Man's relationship to creation, naapektuhan din, as we have said, andun yung curse sa ground, at nahandoon yung kahirapan na ng buhay ng tao in relation to creation. The fall of man into sin brought forth death. Ito ay nagdulot ng kamatayan, and we considered spiritual death last time. Hindi basta isang klaseng kamatayan, ang tatlong klaseng kamatayan ang dinulot ng kasalanan. Spiritual death, physical death, and also eternal death. So titingnan natin yan ngayon. Una, spiritual death. Spiritual death is the state of spiritual alienation or separation from God. Hindi ito death na patay na, wala na spiritually. Hindi ito annihilation. Kung hindi, ang ibig sabihin nito is to be alienated or hiwalay sa Panginoon. As a result of Adam's sin, all living people are born spiritually dead with the exemption of the Lord Jesus Christ. Lahat ng tao ay pinanganak sa kasalanan. Lahat ng tao ay pinanganak sa kalagayan na siya ay ayaw sa Diyos. Rebelde laban sa Panginoon. Walang takot sa Diyos. Ephesians 2 verse 1, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sin. Yun yung kalagayan. Even the religious apostle Paul, na isang Hudyo, na napaka-religyoso sa verse 3 ng Ephesians chapter 2, inilahok niya yung kanyang sarili. Before siya nakakilala sa ating Panginoong Kristo, siya ay patay din sa kasalanan, and that is lahat tayo, lahat ng mga tao, and the only exemption nga yung ating Panginoong Kristo. All of Adam's descendants have all been born in the state of spiritual death. This death renders a person in himself unresponsive to spiritual
truth. Ano? Isa ito. Isang technical na tawag dito sa doktrinang ito is the doctrine of total depravity or radical depravity or total inability, na ang tao ay ayaw, hindi kaya na tumugon sa ebanghelyo, tumugon sa mga spiritual na bagay, at best panlabas, at best emotionally, pero wala talaga, sapagkat these are spiritually discerned. To be spiritual ay kailangan ng kilos ng Holy Spirit. And so unbelievers does not have the Holy Spirit. Therefore, ito ay ayaw nila at tinatanggihan nila. Point, only through the regenerating act of God can make a person spiritually alive and respond to gospel truth. At binigyan natin yung example ng 2 Corinthians chapter 4 verse 6, na kung saan sinabi ni Apostol Pablo ang lahat ng tao ay bulag, and then they're doubly blind sapagkat nahandun din ng kilos ng kaaway, the God of this world blinded the eyes of those who do not believe. Pero salamat sa Diyos sapagkat kahit total darkness ay isang salita lang ng Diyos, ang let there be light, and there was light. At yun nga yung ginawa ng Diyos. At ang sabi ni Apostol Pablo, hiniram niya yung larawan na yun sa Genesis 1, and God had shined in our hearts. So again, it must be the work of God giving us light, giving us life, para tumugon tayo sa ebanghelyo. Well, hindi lang spiritual death, that is immediately nung nagkasala si Adan si Eva, they died spiritually, pero later on they experienced physical death. God in His mercy did not immediately impose physical death to Adam and Eve. The process of physical death started after they sinned. So muli, ang kamatayan is totally opposite sa Diyos. Bakit? Dahil ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Ang Diyos ay eternal. Hindi siya Diyos na may kamatayan. Therefore, death is totally antithetical sa atin hong Panginoon, at hindi siya ang may gawa nito, pero ito'y pumasok dahil sa kasalanan. Genesis 3:19, in the sweat of thy face shalt thou eat bread. So this is part of yung statement ng Diyos ng curse kay Adam, till thou return unto the ground. And that's it. That's speaking of death. Hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa. Nung una, hindi ito disenyo ng Panginoon. Pero as the consequence of sin na pumasok, narito na. For out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust thou shalt return. Shalt thou return. Besides the past exemption of Enoch and Elijah, again, meron dalawang tao sa Bible na hindi inasumpungan na namatay, that is Enoch and Elijah. And the future exemption of those who will be alive at the rapture, physical death will consume all of Adam's descendants. Liban na lang sa lumang tipan, andun si Enoch, andun si Elijah, na sinabi ng Biblia na hindi sila nakaranas ng kamatayan. Ngayon din, may sinabi ang Biblia na mayroon pang grupo ng mga tao na hindi makakaranas ng kamatayan. At sila yung mga dadatnan sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. 1 Corinthians 15:51, ang sabi ni Apostol Pablo, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. At yung sleep dyan is a euphemism. Ang ibig sabihin, we shall not all die. Hindi lahat ay mamamatay. Pero narito ang sigurado, lahat, at hindi yan lahat ng tao, kundi lahat ng mga mananampalataya ay babaguhin. Sa 1 Thessalonians 4:16, sinabi rin ito ni Pablo, For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. And I believe this is a literal prophecy that will be fulfilled literally. Talagang ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ay muling babalik, and yung mga mananampalatayang aabutan niya, na yung mga patay na will be raised up together. Sila yung silang unang mabubuhay muli,
And then tayo ng mga buhay na aabutan, kung tayo buhay pa nung time na yon, ang sabi diyan, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And napakasarap nitong mga huling talata ng salita na to, and so shall we ever be with the Lord. We will forever be with the Lord. Where Christ is, there will be sa kanyang presensya. At ang punto niyan, actually, pag tinuloy niyo yung basa, ang exhortation ni Apostol Pablo, comfort one another with these words. What a comfort! Ang comfort ng Kristiyano ay hindi matutuklasan yung forever young pill or immortality medicine. No. Ang comfort ng Kristiyano ay babalik muli ang ating Panginoong Jesucristo. What a comfort of that. That itong kamatayan na ito one day will be, yes, ito'y kaaway, pero ito ay kaaway na magagapi at gagapiin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Note, physical death or physical life became shorter after the flood. Pag binasa ho natin ang average na edad ng mga tao bago ang flood ng panahon ni Noah is roughly around 800 to 900. Again, that's mind-boggling sa panahon natin ngayon. Ang pinakamatandang recorded sa Bible is si Methuselah, at ang buhay niya sa ayon sa Bible ay 969 years old. Si Adam lived up to 930. So muli, makikita natin na as time goes by, pag binigyan mo ng atensyon yung mga lineage, paiksi until the time of in the Old Testament, sa time na ng Israel. It was already normal sa panahon ni Moses. Ang sabi niya sa Psalm 90 verse 10, this is a Psalm of Moses, the days of our years are 60 years and 10. 60, 1 score is 20, 3 score is 60, and 10, 60 plus 10 is 70. At migit sa malamang, by way of observation, ay ito yung average na edad na anong panahon ni Moses. And it by a reason of strength, they be 40 years. Kung malakas, at may 80, it doesn't mean na wala umaabot ng 90. Muli, this is an average rounded figure. Yet in their strength, labor and sorrow, for it's soon cut off, and we fly away. Now, ang punto, gusto ko lang i-point dito, it is soon cut off. What? 8 years old soon? Minsan, pag nakakapunta ho tayo sa mga lamay ng patay, syempre, may pag nasa 50s, mid-50s, lalo na kung below 50s, nasabi na bata pa, lalo na kung 20s, 30s, 40s, nasabing bata pa. Pero pag sinabing 60s, 70s, 80s, mukhang okay na, sulit na, matagal na siyang nabuhay. Pero sabi dito, it's soon cut off. Even at 70, even at 80, it's soon cut off. Why? Bakit ito mabilis? Kumpara mo sa 900. At ang 900 ay maiksi kumpara mo sa walang hanggan. So muli, nung pumasok ang kamatayan, ang kasalanan, pumasok ang kamatayan. Eternal death. Eternal death. So not just only physical death, even eternal death. Eternal death awaits those who physically die while being spiritually dead. So nakita na-cover natin, ang tao ay spiritually dead. Lahat ng tao ay pinapanganak sa ganung kalagayan. At pag ang tao na pinanganak sa ganung kalagayan, tatay spiritually, ay inabutan ng physical death in that state. Sa kalagayan na spiritually dead siya, wala siya kay Kristo. Hindi siya sumampalataya sa Ebanghelyo. Dadanasin niya ang walang hanggang kamatayan or eternal death. Those who die in unbelief will face eternity in the lake of fire. Sabi ng salita ng Panginoon sa Revelation 20 verse 12, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Please take note, there will be no unjust punishment. Merong perpektong record ang langit.
at hahatulan sang-ayon sa gawa. That's why we need salvation, sapagkat alam natin, kapag hinatulan tayo sa gawa, mapasusumpungan na tayo lahat ay nagkasala. All have sinned. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Now, please don't hindi pwedeng gamitin itong Revelation chapter 20 verse 12, according to their works, pwede palang maligtas by works. No. Ang point niyan, as clearly stated sa ibang lugar sa Biblia, Romans chapter 3, malinaw na malinaw, all have sinned. So kung hahatulan by works, lahat ay palyado at mapapahama. How long will this eternal death be? Ganong kataas? Well, with the very adjective eternal, walang hanggan. Ang sabi sa Revelation 20 verse 10, and the devil and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone. Now, pause muna doon. Again, alisin na natin sa ating isip yung kaisipan na pininta ng mga pinikula at panoorin na para bang yung mga kwento at comics na para bang si Satanas ay hari sa impyerno. No. Si Satanas ay ibubulid sa impyerno at siya'y tatanggap ng parusa. Meron lang iisang hari, ang Panginoon. At kahit sa impyerno ang Diyos ang hari at natutupad ang kanyang kalooban na napaparusahan ang mga rebelde magpakailanman. Okay? And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophets are, and shall be tormented day and night forever and ever. At dito, sa lugar din na ito, ibubulid ng Panginoon ang mga ayaw sumampalataya kay Kristo. Eternal death does not mean that people will cease to exist, na parang tulog lang. Na parang wala na. Pagkatapos, wala na. No. Eternal death involved everlasting ruin, eternal punishment for sins, and everlasting separation from God's presence to bless. Hindi ibig sabihin wala doon yung presensya ng Diyos. Nandun yung presensya ng Diyos, pero manifestasyon ng presensya ng Diyos doon is yung kanyang puot. Yun yung sinisimbolo ng apoy, ng parusa, ng torment, ng gnashing of teeth, because of the wrath of God poured out. So, nandun ang presensya ng Diyos, pero yung presensya ng kanyang matinding galit. John refers to this as the second death. Revelation chapter 20 verse 6, and then also Revelation 21 verse 8. Ang sabi, but to the fearful and unbelieving, and to the abominable and murderers or warmongers and sorcerers and idolaters and all liars. Now, it doesn't meant to be an exhaustive list of sin. Ang pinaka punto diyan, again, pag pinunta niyo sa 1 Corinthians chapter 6, anything that's contrary to godliness, to holiness, will not inherit the kingdom of God. At dito, yung mga ganitong mga tao, mga makasalanan, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. The second death. So that physical death, I pwede consider as first, and then the second death. So muli, ay hindi maganda. Napaka-terrible na naghihintay sa mga taong wala kay Kristo. At again, kung pag pinuntahan niyo yung 1 Corinthians chapter 6 verse 9, ang sabi ng salita ng do not be deceived. Yung enumerate siya ng mga kasalanan. Ang sabi, will not inherit the kingdom of God. Pero napakaganda na sinabi ni Pablo, and such were some of you. Nandun yung pagbabago, nandun yung repentance ng mga tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo. Transmission of Adam's sin. Okay? Nagkasala si Adan, Brother Paul, at pumasok ang kamatayan dahil kay Adan, pumasok ang spiritual death, physical death, eternal death. Well, ano naman ngayon sa akin? That's long ago and far away. Well, merong consequence ang pagkahulog ni Adan sa kasalanan. At meron to, whether we like it or not, meron tong epekto sa bawat isa sa atin. And that is yung tinatawag na doctrine of original sin. Tingnan natin. This is a widely debated and misunderstood doctrine. And that is true. I still remember yung isa ito sa mga doktrina na ano mang ginawa? Ginawang katawanan at nilapastangan ng ating dating presidente
nakaraang presidente. Isa yung tree of life na nilagay daw ng tree of knowledge of good and evil na nilagay ng Diyos doon sa gitna. And then ito ring original sin. As far as I remember, isa ito sa mga tinutyana na doktrina na katotohanan ng salita ng Panginoon. So it is widely debated. Yung iba, not because of the absence of biblical proof, but because of emotional struggle, because of pride. Paano magkaroon sa akin na epekto yung ginawa ng isang tao long ago and far away? Now, kung pangungunahan ko na kung ayaw mo at hindi mo matanggap yung epekto ng ginawa ng isang tao sa'yo, yung epekto na ginawa ng isang tao long ago and far away, which is Adam, bakit mo tatanggapin ang ginawa ng isang tao na namatay sa krus long ago and far away? Which is si Kristo. Again, first Adam and the second Adam. So makikita natin yung halaga nito. Kung bakit mahalaga itong doktrina ng original sin. Una, because it is biblical. It is biblical. Nevertheless, this is a biblical doctrine and warrants a clear understanding as to how does Adam's sin affected all of humanity. Now, wala tayong oras ngayong gabi para tignan lahat. Merong at least 5 view. Marami pa, pero titignan lang natin yung 5 view, pero di natin matatapos ngayon. Baka makatatlong view lang tayo ngayong gabi. Biblical passages, now muli, as we have said, this is biblical. Hindi ito nilikhang isip lamang ng mga theologians. It's because that's what the Bible said. Isa ay ang Psalm 51 verse 5. Behold, this is David speaking. I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceived me. Ako'y hinulma sa kasalanan, at sa kasalanan ako'y pinaglihi ng aking ina. Now, as far as we know, ay hindi bunga ng pinagbabawal na pag-ibig si David. Walang kahit anumang sinabi ang Biblia tungkol doon. So makikita wala tayong ebidensya. So hindi 'yun ang pinapatungkulan dito. Ang pinapatungkulan dito ay again, this is the penitent psalm of David, na siya nagkasala at yun yung konteksto. And ang sabi ni Haring David, siya ay pinaglihi sa kasalanan. So again, nahandoon yung katotohanan na hindi dinideny kung gaano talaga siya kadumi. Inaamin niya kung gaano siya kadumi. Gaano siya kadumi doon pa lang sa paglilihi sa kanya ng kanyang ina. Naandun na. At muli ay ganun katindi ang kalagayan natin, epekto ng kasalanan sa atin. Psalm 58 verse 3, the wicked are estranged from the womb. Dun pa lang sa sinapupunan. They go astray as soon as they be born, speaking lies. Again, merong nagtitake nito as literally, pero literally speaking lies as soon as they were born. It may be somewhat figuratively na ganun ang katindi ang kasalanan ng tao, pero again, with Psalm 51, with Psalm 58, from the womb. Ephesians 2 verse 3. Alam natin Ephesians 2 verse 1. And you had he quickened who were dead in trespasses and sin. Then nilarawan ni Apostol Pablo yan sa verse 2. And then verse 3, ang sabi niya, among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were what? By nature, the children of wrath, even as others. Walang diferensya. Hudyo ka man o Hintil, Pilipino ka man o Amerikano, we are children of wrath, even as others. Why? Dahil tayo ay patay sa kasalanan, lahat tayo ay apektado. At kung merong isang talata na talagang napakalinaw patungkol dito, ay itong Romans chapter 5 verse 12. Romans 5 verse 12 ang sabi, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. Now, let's look at 4 truths na mula sa verse na ito. 1, sin entered by one man, Adam. So, wherefore, as by one man, sin entered into the world. So, again, that is by Adam. Number 2, death came by sin. Death came by sin. Kung hindi nagkasala ang tao, walang kamatayan. And so, and death by sin. Malinaw sinabi ng verse. And then next, that is spread
to all men with no exemption. Ang kamatayan ay spread sa lahat na tao muli, liban lang kay Enoch at kay Elijah, at pag sa aabutan ng mga mananampalatayang aabutan ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Nevertheless, it is expected normally na ang mangyayari, because of sin, death passed upon all men. And then, all have sinned. For all have. Why is death passed upon all men? For all have sinned. For all have sinned. Now, some have taken this verse to mean that yung sinabing all have sinned ay is an act of sinning. Yung akto. Lahat ay nakagawa ng kasalanan, therefore lahat mamamatay. Ayun yung ano nila. Sapagkat ang lahat ay may nagawang kasalanan, therefore ang lahat ay mamamatay. Well, merong dalawang bagay na nane-neglect ang ganong interpretasyon. One, the next few verses that ties men to Adam's sin. Nakikita ho natin na ang paulit-ulit na sasabihin sa Romans chapter 5 verse 12 and so on following, it's yung relasyon nito kay Adam. Yung relasyon nito kay Adam. Yung relasyon nito kay Adam. Hindi actually yung gawa natin, kundi yung ginawa ni Adan at yung epekto nito sa atin. And then number 2, the fact that infants that have not committed any acts of sin but also dies physically. Kung ang interpretasyon ng Romans 5:12 dun sa badang huli, for all have sinned, all have committed sins, therefore infants have not committed sin, that should have not passed on them. Hindi dapat sila apektado ng kamatayan. But we know na mga bata, ang mga infants ay namamatay. So again, how should we properly interpret or approach or view this verse? Important. The next verses makes clear that the proper understanding of all have sinned is that all have sinned in Adam. In Adam. Kung babalikan ng Romans 5:12, nakikita nyo maliit sa taas, for as by one man sin entered in the world, and death by sin, so that pass upon all men, for all have sinned. Masok ang kamatayan. All have sinned in Adam. Verse 15. Makikita natin yung emphasis ng passage. Next verses, ang verse 15, for if through the offense of one many be dead. The offense of one, not the offense of many, the offense of one. For if by one man's offense death reigned by one, muli, one man's offense, that reigned by one. Muli, yung one. That's Adam. Verse 18, therefore as by the offense of one, judgment came upon all men to condemn. The offense of men, the offense of one, judgment came upon all men. Again, not the committed sins of all men, but the offense of one. Verse 19, for as by one man's disobedience many were made sinners. At dito nabibilaukan ang marami. One man's disobedience, many were made sinners. And that many is all men. All in Adam made sinners because of one. So, doon natin makikita yung tamang balanse, yung context. So, then death passed upon all men, for all have sinned. And the next passages, ang pinakatamang interpretation, all have sinned in Adam, therefore all man, even infants, nakakaranas ng physical na kamatayan. Because yung epekto ng kasalanan. We have inherited sin. And not only that, we have also inherited sinful natures. We will study sa mga susunod nating pag-aaral. Point, the scripture clearly shows that there is a direct connection between Adam's sin and the sinfulness of Adam's posterity. Merong direktang link. Lahat tayo ay apektado. Huwag nating isipin na ito'y tumatabang
Alam niyo yun, pag yung lahi ng isang tao, after so many generations, wala na yung characteristic, tumatabang. No, 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 no. It's alive and well. If not, tumitingkad palalo. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, yung paglaon ng panahon, man shall wax worse and worse. Verse 19, direct connection between Adam's sin and the sinfulness of Adam's posterity. What is the connection? How are we affected? Paano ba tayo naapektuhan? Well, again, ito yung iba't ibang views ng original sin. As we have said kanina, hindi natin matatalakay lahat, pero tingnan natin ang ilan ngayong gabi. One, unexplained solidarity. Unexplained solidarity. Ano itong unexplained solidarity? Those who holds this view admits that there is a connection between Adam and his descendants. But this connection is unexplained. Oh yes, apektado. Pero hindi natin maano kung ano yung epekto. Basta apektado. Ganun yung approach. Basta apektado. That's it. Pero as we will see, meron talagang sinasabi ang Biblia tungkol dito. This is often the default view of those who are unsatisfied with with other views that follows. Meron pa ibang mga view pero hindi sila satisfied. Or yung iba walang pakialam. Talagang, well, niniwala ako. Sabi niya, yung iba, dahil yun yung kanilang tradisyon, narinig nila, alam kasi silang naririnig yun. Pero they cannot explain it. They don't want to understand it. Pero again, ito ay malinaw at bigay sa salita ho ng Panginoon. We can gain some understanding, biblical understanding patungkol sa epekto nito sa atin. Letter B, na view ng original sin is bad example. The bad example view. Ang view na ito ay nagsasabi na yung ginawa na kasalanan ni Adan ay nagbigay ng bad example sa mga tao. Humans are not actually sinful in nature, nor are they guilty of Adam's sin. When they commit sin, they are just following the evil or bad example set by Adam. Ayan. Hindi masama ang tao. Ang tao ay mabuti. Pero dahil merong binigay na masamang ehemplo si Adan, at itong masamang ehemplo ito ay salin-salin sa lahi ng tao, at nakakakita tayo ng mga in a sense, umuulit ng ehemplo, ng example ni Adan na pagsuway sa Panginoon. At dahil sa ehemplong ito, nakaka-epekto ito sa atin, negatibo, at kaya nagkakasala ang tao. Now, ang problema nitong view na ito, this view is severely flawed because it fails to properly grasp the sinfulness of man after Adam. Again, dead in trespasses and sin ang tao. At isa pa, while it is true that Adam's disobedience is a bad example, totoo, masamang example, wag natin tularan si Adan na lumabag sa kalooban at malinaw na utos ng Panginoon. Pero kung yun lang ang ating view, this view destroys the parallel between Adam and Christ. As we will see later on, at napag-aralan natin na rin, if Adam was merely a bad example, then that would make Christ merely a good example and not a savior. Muli, makikita natin sa Romans chapter 5, by one man, death came. By also one man, life came. But kung yung one man, yung nauna ay bad example, then ano ba si Kristo? Good example lang. So, if we will be faithful to the parallel na sinabi ng salita ng Panginoon. So, it cannot be just a mere good example. Well, let's see, at dito tayo matatapos ngayong gabi. It is inherited sinful nature. Inherited sinful nature. May minanang gawi, likas, that's a better term, likas na makasalanan. At madalas na joke nga, ay kung hindi ka naniniwala na ang tayo pinanganak na likas na makasalanan, hintayin mo na magkaroon ka ng anak. Hindi mo tinuturuan. Actually, ang effort mo ay turuan ng mabuti, turuan ng tama, turuan maging honest. Mapansin nyo yun sa mga magulang. Ang patuloy na effort ng mga magulang ay turuan ng tama. Ang laging effort ng magulang pakabig patungo sa tama. Bakit? Alam natin, kapag binitawan mo yan, bubulusok. Bubulusok patungo sa kasamaan. Merong sinful nature ang tao. This view holds that all men do receive a corrupt and sinful nature from Adam.
all of Adam's descendants, lahat ng tao, are conceived with a disposition that is bent towards sin. Ayun tayo, pinanganak tayong patay sa kasalanan. As characterized sa Ephesians chapter 2, verse 2 and verse 3, as we kung naalala niyo ho, yung pag-aaral natin sa soteriology, yung pagiging totally depraved or radically depraved ng isang tao, na ang buong tao ay apektado ng kasalanan. His heart, mind, will ay apektado ng kasalanan. His mind ay apektado ng kasalanan. At so ang disposition ng tao, hindi siya neutral, kundi ang tao ay nakakiling sa masama. Yun ang kalagayan natin. Adam actually passes on a corrupt nature to the human race. Yet Adam's guilt is not placed on them. Now, itong view na ito, minsan may medyo nagmo-morph. But generally, ititinan, yes, yung tendency to sin nandoon, pero yung guilt of the sin ay wala doon. Yun yung kulang. Bakit? Well, this view is correct in saying that man inherited the sinful nature or propensity to sin from Adam. That's true. But it fails to deal with the truth stated sa Romans chapter 5 verse 18. Ano ba sinabi sa Romans 5:18? Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Masakit, mahirap, mapikat, at sa ating sarili parang gusto nating teka muna. Dahil sa gawa ng isa, I'm put under judgment. Well, yun na sinabi na salita ng Panginoon. At again, ito'y maaaring magbunga ng iba't ibang mga usapan, but let's stick to this. Therefore, as by the offense of one, judgment. So, it's not just the propensity to sin, but really, yung one offense, muli, yung one offense ang binibigyan, hindi yung naging resultang offenses dahil sa minanang sinful nature. No. By the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification. So, muli, makikita natin na hindi lang yung propensity or inclination na sa kasalanan na minana, but there is that guilt. Guilt. That's why worthy to be judged. Yeah. Alam ko ho, marami na masigurong tanong na sumusulpot. Pero mag-uusad pa yung ating lesson. Maaaring ibang mga lesson, ay mga tanong ma-address sa pag-usad ng ating lesson. We must deal itong sinasabi ng salita ng Diyos. At dito tayo magtatapos. Ayokong tapusin sa parang napaka-grim na yes, this is a grim reality. Because of the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Pero ang hope na meron tayo, gusto kong tapusin natin pag-aaral sa hope, coming from that verse also. Therefore, by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Even so, by the righteousness of one. The first one is Adam, and that second one is Jesus Christ. Through his perfect righteousness and his perfect obedience sa kalooban ng Ama. Yes, even unto the death at the cross. The free gift came upon all men unto justification of life. Now, kung naalala nyo, binigyan natin ng konsiderasyon niya ang magkaiba yung unang all dun sa pangalawang all. Dahil pag yung unang all men, ay tinulad mo sa all men sa pangalawang all men, universalism ang bagsak. But no. Pangungunahan ko na all men in Adam and all men in Christ. So, tignan natin sino yung mga all men na yun sa mga susunod. Nevertheless, ito yung hope.
the righteousness of one. Not your own righteousness. Hindi yung sarili mong katwiran. The righteousness of one. Yung katwiran ng isa. Yung katwiran niya na namatay sa krus at muling nabuhay para magligtas ng mga kasalanan. Yun lamang nga. This is the only, this is only through the saving work of one, Jesus Christ, is justification made possible. Pwede ka lang ariing ganap. Pwede ka lang magkaroon ng buhay na walang hanggan. As Romans chapter 6 verse 23 said, for the wages of sin is death, physical, spiritual death, physical death, eternal death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. It's not through religion. It's not through your works. Not through your righteousness. It's through Jesus Christ our Lord. Siya namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Sa pamagitan lamang niya, itong napakatinding epekto ng kasalanan ay merong kagamutan. It's only through the Lord Jesus Christ. Well, dito matatapos yung ating lesson ngayong gabi. Tignan ko lamang ho kung merong may tanong sa ating comment section. Wala. Sa ating PM, DM, wala rin. Sa text message, si Brother Boy, tingnan ko lang ho. Good evening. Hindi daw si Jesus Christ ang first na nabuhay muli. Mas nauna daw si Lazarus at yung anak ng nagpatulong sa Panginoon. What can you say? Yes, hindi ho ang ating Panginoong Hesukristo ang kauna-unahang nabuhay muli mula sa mga patay, pero siya ang kauna-unahang nabuhay muli mula sa mga patay and hindi na namatay muli. Pangalawa, siya lamang ang kaisa-isang nabuhay mula sa mga patay na nagsabing may kapangyarihan ako na ibigay ang aking buhay at may kapangyarihan akong kunin ulit ito. So again, makikita natin na namumukod tangi ang ating, kaya nga ang sabi ng salita ng Panginoon, He is ginamit, kung nagkakamali ng tanda, ginamit yung word na firstborn among yung sa mga resurrected. So siya ang pangunahin, pinakauna, pinakamataas pagdating sa resurrection. So muli ay yes, hindi siya ang una, but again, yung meaning noong kanyang muling pagkabuhay. Yung si Lazarus namatay ulit, yung anak nung humingi ng tulong sa ating Panginoong Jesucristo, namatay ulit. Yung mismong binuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo, yung anak noong balo, namatay din ulit yun. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, he forever liveth pagdating sa kanyang muling pagkabuhay. Number next, saved kaya ang mga aborted babies? Kung saved ang mga bata, nakapunta sila sa kingdom of God without faith in Jesus. Tama ba yun? Ayan. Hanggang ngayon ay walang consensus sa mga Kristiyano sa bagay na ito. There are as far as I know, there are three views na madalas, and maaari magkaroon ng konting variations, pero three views madalas. Una, ang pinaka widely accepted are all infants ay dumidiretso sa Panginoon. And then pangalawa ay all infants because of Romans 5:18. For the offense of one, judgment came upon all men, including babies. They are under judgment. So merong mga iniwala that they are under condemnation. Therefore, tungo sa impyerno. Then pangatlo, meron din mga naniniwala, elect babies ang saved. Now, kung paano hindi tayo alam kung sino yung mga elect people na hindi pa ligtas, hindi man tayo alam kung sino yung elect babies. Yun yung kanilang approach. At siguro meron pang maliit na fringe na nagsasabing yung mga anak ng mga mananampalataya. Pero yung mga anak na hindi mga mananampalataya. So, yun yung apat. I am of the leaning na yes, ang mga bata ay pupunta sa Panginoon because of some passages sa Bible. Now, ang tanong is, Brother Paul, paano yun? Hindi sila nag-exercise ng faith sa ating Panginoong Hesukristo. That is true. Dahil hindi nila kaya
Wala pa silang kakayahan na mag-process ng mga ideas na ganun. Pero makikita natin sa Bible ay ang Panginoon ay merong kakaibang atensyon at we can say na biyaya doon sa mga nasa ganung kalagayan. For example, sa Book of Jonah, may sinabi ang Panginoon kay Prophet Jonah na patungkol sa mga tao na they cannot tell their right hand from their left hand. Ano? So wala pa silang, they cannot tell their right hand from left. They can follow na maaaring wala pa sila, hindi pa sila dumarating sa edad na they can distinguish their right hand from left hand, o ang punto noon is they cannot distinguish right from wrong, wala pa silang perception. And then also, ay sinabi ng ating Panginoong Kristo, bayaan mo ang mga bata na lumapit sa akin sapagkat sa kagaya nila ang kaharian ng Panginoon. So there's that positive statement ng ating Panginoong Kristo. And yung sinabi ni Haring David nung namatay yung kanyang unang anak kay Bathsheba, ang sabi ni Haring David ay pagkamatay ng bata, siya ay naghilamos na, naglinis na, kumain na. At nagtaka yung mga nasa paligid niya, bakit ganoon si David nung may sakit, malungkot siya nung namatay na, nagbihis siya, kumain siya. Ang sabi ni David ay hindi na siya makakapunta kung nasan ako, pero ako makakapunta kung nasan siya. So that's a statement of hope. Hindi lang yung vague na well, siya patay na, isang araw mamatay din ako. walang ano, hindi I think it betrays yung context ng yung pangyayari. It's a statement of hope ni Haring David kung nasaan yung bata, doon din siya pupunta. At alam natin na saan pupunta si Haring David bilang isang mananampalataya sa lumang pupunta sa Panginoon. So again, these are just implications na ang batang yun ay nasa Panginoon. Yes, hindi sumampalataya. Muli may makikita tayo na ang Panginoon sa grupo na yon ng hindi natin alam kung anong edad, pero sa grupo na yon ng mga tao na sa batang kalagayan ay merong si Jesus ang nagsabi, to them belongs the kingdom of God. So muli, ang tanging paraan lang para not because of they're innocent, no? Romans 5:18, they're not innocent. Still through the Lord Jesus Christ. Pero masasabi natin it's not by faith. So, that's why, ang karaniwang tugon ng mga seryosong nag-aaral ng Bible tungkol dito, we cannot be very dogmatic because there are just only some implications. Maybe we can say there are exemptions dahil mismo si Jesus ang nagsabi that to them belongs the kingdom of God. Lastly, pwede bang tunay na Kristiyano ang hindi naniniwala sa buong Bible, even saying na may mga contradictions daw sa Biblia? Muli, ang pagiging tunay na Kristiyano is through belief in the gospel. At maaaring mayroong mga tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo, pero mayroong mga lugar sa Bible na may questions pa sila. May mga doktrina na maaaring hindi nila matanggap. Just for example, ang doctrine of the sovereign election of God unto salvation. Karamihan ng mga Kristiyanos po natin yan, they reject the doctrine of sovereign election, unconditional election. But again, hindi yung pagtanggap ng doktrina na yon ang nagliligtas sa kanila, o hindi ang Ebanghelyo. And paano ang isang tao na namatay ng pagkatapos niyang manampalataya, after a few very short time, namatay siya. Maaaring hindi siya lumago sa pagkakilala sa Panginoon at mayroon siyang mga paniniwala na against sa Biblia. So muli ay merong mga tunay na mananampalataya na pagpasok sa pananampalataya, meron pa rin dala-dalang mga baggages na maaaring wrong beliefs, kulang pa sa paglago, at doon nga yung kailangan na paglago sa pananampalataya, kasama doon yung paglago sa knowledge. Now, iba naman yung totally resisting yung katotohanan. Madalas na sinasabi rin po ni Brother Boy na alam na yung totoo, pero nandoon sa nagre-resist, at kung siya magpapatuloy sa kalagayan na yun, higit sa malamang yun ay manifestasyon na siya ay hindi tunay na mananampalataya, as sinabi sa 1 John chapter 3.
yung mga born of God makes no practice of sin, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. So muli ay yun, I hope nakatulong ho at sana makita po natin na napakahalaga nitong pag-aaral natin. Dito pa lang tayo sa Genesis 1, 2, and 3. Nahulog ang tao sa kasalanan. Makikita natin yung linya ng doktrina, talagang mga doktrina sa Bible, magkakakonekta lahat at napakatindi ng epekto nito sa atin. At muli, ang ating mga ine-evangelize, pinapangaralan, binabahagian ng salita ng Diyos. Nakita natin, sila ay patay sa kasalanan. Sila ay apektado ng kasalanan ni Adan. It takes the sovereign working of God. Yes, maghanda tayo. Yes, pag-aral tayo ng mga illustrations. Yes, pag-aralan natin kung paano ipipresenta ng malinaw at convincingly. And I hope ginagawa natin yun. Pero while we're doing that, kailangan patuloy nating alalahanin at kilalanin. Ito yung nakadepende sa Diyos. At hindi sa ating husay. At salamat na lang, hindi sa ating husay. Bakit? Sino ang sapat para sa mga bagay na ito? Totoong wala. Salamat sa biyaya ng Diyos na kumilos sa atin, kaya tayo naligtas. At doon din sa biyaya na yun tayo depende sa ating mga binabahagian upang sila ay iligtas ng Panginoon. Let's pray. Mga naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat pong muli sa biyaya mo, salamat sa katapatan mo, salamat o Diyos, Lord, tunay, hindi kami mas espesyal, hindi kami mas magaling, hindi kami mas marunong, hindi kami mas spiritual, kami ay pawang kapareho lamang napatay sa kasalanan. Minanang kasalanan kay Adan. O Diyos, biyaya mo, kabutihan mo, na siyang sumagana sa amin. Kami ay yung kinahabagan, pinanganak na muli at naligtas. Salamat o Diyos sa mga katotohanan ito. At Lord, muli, tulungan mo kami na i-view tao sang-ayon, una sa lahat sang-ayon sa liwanag ng iyong salita. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na maging tapat sa paghahayag ng Ebanghelyo, sapagkat alam namin na ito lamang kapangyarihan sa kaliligtas ng mga makasalanang sasampalataya kay Kristo. Lord, muli, kahabagan mo po ang aming mga kababayan, lalo na mga anak mo na apektado ng bagyong ito. At alam namin na kahit ang mga ganitong kalalakas na bagyo ay hindi labas sa iyong soberanong kamay. Salamat, O Diyos, because we know that all things work together for good. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Ingatan mo kami, patuloy mo kaming ilayo sa kasalanan. Patuloy mo kaming tulungan na magsumikap sa kabanalan, gumawa ng mabuti, sumunod sa iyong mga kautusan, mahalin ang mga kapatiran. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Muli ho, maraming salamat po, and I'm looking forward this coming Friday sa ating prayer meeting. Sunday, Lord's Day, very much excited, and sa susunod nating time in the Word. God bless po, magandang gabi. Ito nagtatapos ang ating pag-aaral.